3 taon nang nagtatrabaho sa bahay namin ang katulong, nang bigla na lang siyang magbitiw. Akala ko ay mababaan siya sa sahod. Kaya agad ko siyang tinasa ng 1,000. Pero ang tingin niya kay Chuthen ay para bang nakakita siya ng multo. Senyora, ako po. Gusto ko na pong magbitiw at bumalik sa probinsya. Magbibitiw? Bakit naman po, Tia Truong? Hindi po ba kayo kontento sa sahod ninyo? Pwede ko pa pong dagdagan ng 1,000. Hindi niya sinabi ang dahilan. At hindi na rin ako masyadong nagtanong. Tia Truong, mag-ingat po kayo sa biyahe. Tumawag po kayo palagi Ako mismo ang naghatid sa kanya sa pintuan. Pero habang hila ang maleta, tumayo siya sa labas ng pinto ng 10 minuto. Hindi siya umalis at wala ring sinabing kahit ano. Nakaalis na pala si Tia Truong. Bakit ka nakatayo riyan, mahal? Hindi ka ba nilalamig? Nakaalis na siya. Kasalanan mo to, pinilit mo kasing magbakasyon ng matagal si Tia Truong. Ngayon, ako na ang kailangang gumawa ng lahat ng gawaing bahay. Kasalanan ko na. Kahit ano nang ipagawa ng mahal kong senyorita to. Gagawin ko ng buong puso para sa iyo. Pasok na tayo sa loob. Baka sipunin ka pa. Ang bagay na kinakain ko araw-araw. Asawa ko, mataas na kalidad na multivitamins ito na ipinadala ko pa mula Australia. Maganda ito sa pagtulog at sa balat mo. Talaga. Kailangang inumin ito ng tuloy-tuloy para maging epektibo. Mula ngayon, babantayan na kita. Tuwing umaga, personally niyang iniaabot sa akin ang gamot at tubig. Habang pinapanood akong lunukin ito, 3 taon yung walang laktaw. Hindi ba talaga ito multivitamins? Paanong nangyari to? Asawa ko, ano nang binabasa mo riyan? Ano ang nakasulat dyan at mukha kang natulala? Bakit? Wala to. Resibo lang to ng binili ko na expired na. Lukot-lukot na kaya tinatamad na akong pulutin. Pinakaba mo naman ako. Akala ko kung anong mahalagang bagay na. Bakit ang pukat ng mukha mo? Pagod ka ba masyado? Siguro nga. Buong hapon kasi akong nag-ayos ng kabinet. Napagod ka pala. Huwag ka nang magluto para sa hapunan. Lalabas na lang tayo para kumain. CJ. Sa nakalipas na 3 taon, akala ko ay napakaswerte ko at nasa rurok ako ng kaligayahan. May candy sa bulsa ko na paborito mong lasa. Kainin mo yan kapag bumaba ang blood sugar mo. Salamat, mahal. Ang bango naman. Ano ang niluluto mo? Sabaw para sa tiyan mo. Nagrereklamo ka kasi mula nung nakaraan na masakit ang tiyan mo. Pinag-aralan ko talaga kung paano ito lutuin. Asawa ko, oras na para uminom ka ng bitamina. Muntik ko nang makalimutan uli. Buti na lang nandyan ka. Ang mga matatamis niyang salita ay isang lambat na mailason, na inilatag niya para sa akin. Kaya pala sa nakalipas na 3 buwan, palagi akong nakararamdam ng pagod, antukin at laging lumulutang ang isip ko. Akala ko nung una ay dahil lang sa pagbabago ng panahon. Pero kung iisipin ngayon, may mali talaga sa gamot na yon. Hindi ko na yon pwedeng inumin pa. Kahit man lang hanggat hindi ko pa nalalaman kung ano talaga iyon. Hindi ko na yon iinumin kailanman. Asawa ko, inumin mo na ang gamot mo. Ang bait naman. Ipaghahanda muna kita ng almusal. Halika na, kumain ka na. Ginawan kita ngayon ng paborito mong soft-boiled egg. Samahan mo ako sa supermarket ngayong hapon, ha? Ubus na kasi ang gatas natin. Sige, mahal. Pagkalipas ng ilang araw, inulit ko ulit ang dating gawa. Mabilis na nagbago ang pakiramdam ng katawan ko. Hindi na ako tulala at lutang buong araw. Bumabalik na rin ang alaala ko. Tila kagigising ko lang mula sa isang mahaba at madilim na bangungot.
At ang simula ng lahat ng pagbabagong ito ay dahil lang sa paghinto ko sa pag-inom ng isang maliit na bitamina. Tunay ang lalagyan, pero paano naman ang laman sa loob? Hinihinala mo bang may mali sa gamot na ito? Baka praning lang ako. Pero nung itinigil ko ang pag-inom, lumakas ulit ang katawan ko. Naiisip ko kung naloko kaya si Chuthan at nakabili ng peking bitamina. Bago ako magkaroon ng matibay na ebidensya. Hindi ko masasabi sa kanya na baka pinapahamak ako ni Chuthan. Huwag kang ang mag-isip ng ganyan. Sa sobrang metikuloso at maingat ng asawa mong si Chuthan. Kahit pagbili ng sibuyas ay tinitingnan pa ang pinagmulan. Paano kanya hahayaang uminom ng peking gamot? Tulungan mo ako, Vivay. Ipacheck natin ng kaunti para mapatag ang loob ko. Sige na nga. Dadalhin ko ito sa laboratorio para suriin ang mga sangkap. May resulta na sa loob ng humigit kumulang 1 linggo. Salamat sa iyo. Pero seryoso, ha? Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Kung paano kaalagaan ni Chuthan. Kitang-kita naming lahat yon. Tumpak. Kitang-kita ng lahat. Kaya mas lalo itong nakakatakot. Gising ka na pala. Halika na, kumain ka na ng almusal. Inumin mo muna ang bitamina mo. Hindi ito bitamina. Ito ay laso na pinaghirapan niyang ihanda para sa akin. Ngunit hindi ako makakatanggi. Kung hindi, para ko na ring sinabi sa kanya na pinaghihinalaan ko siya. Halika, ibuka mo ang bibig mo. Tingnan mo nga itong maliit na pusa natin. Nagtatago ka ba ng gamot sa ilalim ng dila mo? Dati ay hindi naman siya nagkakaganito. Nalaman na kaya niya? Napakabait naman. Mahal, anong nangyayari sa iyo? Mahal, nagsusuka ka ba riyan? Ayos lang ako, baka may nakain lang akong panis. Kung ayos lang, bakit nakalock ang pinto? Mahina na nga ang katawan mo, hindi ka pa nag-iingat. Pinag-aalala mo lang ako. Magpahinga ka muna. Kukuha muna ako ng gamot sa tiyan para sa iyo. 7 araw. Kailangan ko lang lampasan ang 7 araw na ito, maliliwanagan din ang lahat. Masyado kong pinagwalang bahala ang pagtitimpi ni Chuthan. At masyadong mataas ang tingin ko sa sarili kong kakayahang magtiis. Ang pag-udyok sa sariling magsuka ay isang kutsilyong may 2 talim. Maaari nitong iligtas ang buhay ko. Ngunit kasabay nito ay sinisira rin ang aking katawan. Mahal, masakit na naman ba ang tiyan mo nitong mga nakaraang araw? Lalo pang pumumutla ang mukha mo. Hindi pwedeng magpatuloy ang ganito. Pumunta tayo sa ospital para magpa-check up ng buo, ha? Pumayag ka na, ha? Pumunta sa ospital para ipasuri ako sa doktor na inayos niya. Hindi ba't parang inihahain ko na rin ang leg ko sa kanyang patalim? Huwag na. Dating sakit lang naman ito. Ayaw kong pumunta sa ospital para lang pahirapan ang sarili ko. Baka dahil lang sa pagbabago ng panahon, naging sensitibo ang tiyan ko. Gagaling din ito pagkalipas ng ilang araw. Paano mangyayari yun? Mahalagang bagay ang kalusugan mo. Naibuk ko na ang appointment kay EC. Lou, aalis na tayo ngayon din. Huwag na. Sumunod ka na. May bahagyang pamamaga at sugat sa ibabang bahagi ng esophagus. Maging ang lining ng tiyan mo ay congested din. Dr. Liu, malala po ba? Kailangan ko po bang maospital? Pansamantalang hindi naman kailangan. Magrereseta muna ako ng gamot para protektahan ang tiyan mo. Ang mahalaga ay ang pag-aayos ng iyong pagkain. Maraming salamat po, Doktor. Mahal, uminom ka na ng gamot. Ito ang gamot sa tiyan na nireseta ng doktor. Inumin mo kasabay ng mga bitamina. Hindi ba magkontrahan ang epekto ng mga gamot na iyan? Narinig ko kasing may mga gamot na hindi pwedeng ipagsabay. Baka mas mabuting wag muna akong uminom ng bitamina ngayong araw. Tama ka. Mas mabuting siguraduring ligtas. Kumuha ako ng part-time na kasambahay. Bukas, sasabihan ko siyang magluto ng masustansyang sabaw para sa iyo. Tia DV, napakahina ng tiyan ng asawa ko. Bawal ang masyadong mamantika at hindi siya pwedeng kumain ng hilaw o malamig na pagkain. Mas mabuting steam ang isda. Opo, Ginoong Chu. Tandaan ko po.
At isa pa, para sa almusal, mas magandang maghanda ng lugaw na millet na mabuti sa tiyan. O kaya ay lugaw na yam. Pakuluan mo ng matagal para malambot. Ginoong Chu, napakalaki po talaga ng malasakit ninyo sa inyong misis. Mahal, gising ka na pala. Bakit hindi ka muna magpahinga pa ng kaunti? Ginang Chu, pinapabilinan po ako ni Ginoong Chu tungkol sa inyong dieta. Hangang-hanga po talaga ako sa inyo. Hindi nakakalimutan ni Ginoong Chu kahit anong detalye tungkol sa inyo. Talagang nasa puso niya ang lahat ng bagay. Napakaswerte niyo po talaga. Bago lang dito si Tia Devi. Samahan mo muna siya sa kusina para maging pamilyar siya. Para malaman niya kung saan nakalagay ang mga gamit at pampalasa. Tia Devi, ang mga shiitake mushroom ay nakalagay sa palapag na ito. Sa tuwing magluluto ka ng sabaw, huwag mong kalimutang magdagdag nito. Opo. Malapit nang matapos ang pagkain. Kailangan mong gumaling agad. Nalulungkot akong makita kang nagkakasakit ng ganito. Nagluto si Tia Devi ng espesyal na sabaw para sa tiyan mo. Uminom ka ng marami-rami. Kaya pala hindi na niya ako pinipilit uminom ng gamot. Lumipat pala ang panggaganso niya sa 3 kainan ko araw-araw. Bakit ayaw mong uminom? Hindi maaari. Hindi na ako pwedeng basta na lang sumunod sa mga plano niya. Kailangan kong kumuha ng inisyatiba at bawiin ang kontrol sa sarili kong katawan. Binabantayan ng mahigpit ni Chuthan ang kain ko ngayon. Paano ko kaya ito maiiwasan? Alam ko na. Mahal. Bakit ka naman nagulat ng ganoon? Tingnan mo ito, mahal. Ang kawili-wili nito. Sabi rito, nakaka-detox daw ito, nakakapaganda ng balat at maganda sa kalusugan. Tingnan mo ang balat ng mga vlogger na ito, ang ganda-ganda. Gusto ko ring subukan. Hindi ba't panloloko lang sa mga uto-uto ang mga ganyang bagay? Sige na, subukan lang naman natin. Paano kung epektibo pala? Tingnan mo, sinabi rito na kailangan gumamit ng purong tubig at nakasarang garapon na salamin. Mukhang napaka-espesyal pa ng proseso habang ginagawa. Mahal. Samahan mo naman akong bumili ng mga sangkap, pwede. Siyempre naman. Basta gusto mo, payag ako. Kung ano man ang gustong gawin ng ating senyorita to, siyempre susuportahan kita. Tara na, pumunta na tayo ngayon din. Pumayag agad siya ng ganun kadali. Nabasa kaya niya ang plano ko. Napakasimple lang ng plano ko. Sa ngalan ng wellness at kalusugan. Nang hayag kong maihiwalay ang aking tubig at ilang pagkain. Mula sa kontrol niya. Ang tubig mula sa brand na ito. Pakilagay pa ng 5 kahon sa kotse. Bakit napakarami naman yan? Hindi ba't gusto mong gumawa ng enzyme? Tiyak na gagamit yan ng maraming tubig. Maghanda ka ng marami para hindi ka na paulit-ulit na lalabas para bumili. Ito na naman. Ginawa niyang parang sa kanya ang sarili kong plano. Tulungan na kita sa paghugas ng lemon, mahal. Huwag na. Bakit? Sa mga pampalusog na ganito, mahalaga ang buong puso para maging epektibo. Kailangan kong gawin ng personal ang bawat hakbang. Hindi pwedeng iasa sa iba, kundi mawawalan to ng bisa. Ikaw talaga, naniniwala ka pa rin sa mga ganyan. Siyempre naman, mas mabuti nang maniwala kaysa hindi. Kaya ko nang gawin to mag-isa. Aray. Bakit ka hindi nag-iingat? Chufeng, kung hindi ko lang nakitang ibinigay mo ang pakete ng gamot kay Chadi, siguradong maluloko ako ng pagiging maalaga mo ngayon. Sige na, wag mo nang ituloy. Ako na ang gagawa ng natitira. Hindi pwede.
Sabi ko nga, kailangan kong ako mismo ang gumawa. Obra ko to. Masyado ba akong naging kakaiba kanina? Dahil dito ay naghinala na siya. Sige, susundin ko ang gusto mo. Lahat ay susundin ko. Ang matigas kong ulo na misis. Mula ng araw na iyon, may dahilan na ako para uminom lang ng sarili kong biniling purified water. At kumain ng sarili kong inihandang pagkaing pampalusog. Mahal, parang lalong gumaganda ang kulay ng mukha mo nitong mga nakaraang araw. Talaga, mukhang epektibo nga ang mga pampalusog ko. Kailan ba maiinom itong fruit enzyme mo? Siguro sa susunod na ilang linggo pa. Oh, kapag handa na, kailangan kong matikman din. Ito ay ang katahimikan lamang bago ang bagyo. Naghihintay lang siya ng pagkakataon. At ako, naghihintay din.检测报告出来了，我发给你。 Gusto kong makita kung anong patibong ang itinatago niya. Bitamina. Bitamina lang ba talaga? Mahal, oras na para uminom ng bitamina. Hindi nagsisinungaling ang reaksyon ng katawan ko. Tiyak na may mali saan man. Mahal, bakit? Masama na naman ba ang pakiramdam mo? Ayos lang. Hindi lang ako nakatulog ng maayos kagabi, medyo nahihilo ako. May masama ba? Kung hindi maganda ang pakiramdam mo, pumunta tayo sa ospital. Wag na, hihiga lang ako ng sandali at gagaling din to. CJ, alalayan na kita pabalik sa kwarto para makapahinga. Nasa labas lang ako, tawagin mo lang ako anumang oras kapag may kailangan ka. Hindi maipepeke ang ulat ng pagsusuri. Pero ang mga gamot ay pwede. Ang isang tusong tulad ni Chufen, hindi mag-iiwan ng may sirang gamot sa bedside table. Eto. Sa susunod, tuwing magluluto ka ng sabaw, ihalo mo to. Ang pakete ng gamot na iyon. Tia, anong ginagawa mo? Senyora, kayo pala yan. Nagulat naman po ako. Anong inilagay mo sa sabaw kanina, Tia? Mga pampalasa lang po. Pampalasa? Pampalasa na kailangan mo pang itago. Senyora, pampalasa lang po talaga yan. Tia Divi, bibigyan kita ng huling pagkakataon ngayon. Magsabi ka ng totoo, ano to? Sino ang nag-utos sa iyong ilagay to? Kung hindi, tatawag ako ng pulis at sasampahan kita ng kasong panlalason. Senyora, wala po akong lakas ng loob. Si Sir Po. Si Sir Po ang nag-utos sa akin. Ginoong Chu, magpaliwanag po kayo agad sa senyora. Nagkakamali po siya ng akala. Anong nagkakamali ng akala ang pinagsasabi mo? Lihim kang naglagay ng kung ano sa sabaw ko. Nai-record ko ang lahat sa video. May malinaw na ebidensya, magkakaila ka pa ba? Hindi po ganun yun. Damdam. May malaking misunderstanding lang dito. Paanong magkakaroon ng misunderstanding? Sinabi niyang pampalasa lang yun. Tingnan mo to, may amoy pampalasa ba to kahit kaunti? Malinaw na amoy ng isang uri ng gamot na pulbos to. Naglalagay siya ng kung ano sa pagkain ko. Damdam, huwag kang magpadala sa emosyon. Tawawagan ko na ang pulis ngayon din. Para siya sa atin ng pulis kung ano talaga ang bagay na ito. Damdam, huwag ka nang gumawa ng gulo. Ibigay mo sa akin ang telepono. Chufen, ikaw ang nagbigay ng gamot sa kanya, kaya syempre natatakot kang tumawag ako sa pulis. Hindi na kailangang tumawag sa pulis. Gamot na pulbos nga lang yan. Gamot na pulbos yan para sa tiyan. Ako ang nagsabi kay Chadife na ihalo yan sa sabaw. Hindi yan lason para saktan ka tulad ng iniisip mo. Ano? Madalas na bumabalik ang irritable bowel syndrome mo. Nung nakaraang beses, namimilipit ka sa sakit sa sofa. Sa tingin mo ba hindi ako nasasaktan habang pinapanood ka? Kung gamot lang pala yan sa tiyan, bakit hindi mo na lang sinabi ng diretso sa akin? Bakit kailangang patagong ihalo sa pagkain ko? Dahil siguradong tatanggihan mo. Damdam, hindi ko alam kung ano nang nangyayari sa iyo nitong mga nakaraang araw. Hilig mong mag-ayos ng kung ano-anong mga bote at garapon. At di na ako magrereklamo sa tinatawag mong mga health food meals mo.
At ayaw mo talagang uminom ng gamot. Kahit nasa ilalim ng pagbabantay ko. Sumusunod ka namang umiinom ng gamot tuwing nakatingin ako. Pero pagkatapos, palihim mo ring isinusuka ang lahat, di ba? Hindi ko kayang panoorin ang katawan mo na unti-unting nanghihina araw-araw. Wala na akong ibang magagawa, kaya ginawa ko na lang ito. Senyora, ayaw po ipasabi sa akin ni Gi. Shoo, pero ginagawa po talaga niya ito para sa kabutihan ninyo. Totoo kaya ang sinasabi nila? Paano kung nagtutulungan lang silang lokohin ako? Hello, stasyon po ba ito ng pulisya? Gusto ko pong mag-report ng krimen. Kapitan Truong, may resulta na po. Basahin mo. Batay sa pagsusuri, ang pangunahing sangkap ng pulbos ay montmorillonite powder, probiotics at counting digestive enzymes. Lahat ng ito ay karaniwang sangkap ng gamot sa tiyan. Walang natagpo ang anumang nakalalason o mapanganib na kemikal. Ayan, Gil. To, napakalinaw ng resulta ng pagsusuri. Maaari ka ng makampante. Mga ginoong pulis, pasensya na po sa abala sa inyo. Kung hindi dahil sa pagpapatunay ninyo sa aking kalinisan. Iniisip pa rin siguro ng asawa ko na nilalason ko siya. Medyo komplikado ang lipunan natin ngayon. Kailangan talaga ng mga kababaihan na protektahan ang kanilang sarili. Ngunit Ginoong Chu, ang paglihim mo ng paglalagay ng gamot sa pagkain ng asawa mo. Kahit gamot lang ito sa tiyan, mali pa rin ang ganitong gawain. Sa pagitan ng mag-asawa, ang pinakamahalaga ay ang pagiging tapat sa isa't isa. Opo, tama po kayo, opisyal. Sisiguraduhin kong mag-iingat na ako mula ngayon. Ayan, Gil. 2. Huwag mong hayaang maapektuhan ka ng sobra ng mga balita tungkol sa mga malubhang krimen. Tama lang na maging mag-ingat. Ngunit kailangan mo ring maniwala na hindi lahat ng tao ay makakaranas ng ganoon. Ang pagtitiwala ang pundasyon ng isang magandang pagsasama. Naiintindihan ko po. Maraming salamat po, mga opisyal. Aalis na po kami. Salamat po sa inyong dalawa. Salamat sa tulong ninyo, mag-ingat po kayo sa pag-alis. Ngayon, napanatag ka na ba? May ulat na mula sa pulisya, may saksi pa. Napakalinis ng bawat detalye. Opo. Ngunit totoong-totoo ang takot ni Tiatruong. At totoong nagbago rin ang katawan ko. Kapag ang bawat kakaibang nangyayari ay naipaliliwanag ng makatwiran. Isa lang ang ibig sabihin nito. Ito ay isang panlilinlang na sadyang ginawa mo. May nalalaman talaga si Tiatruong. Kaya ginamit niya ang paraang iyon para balaan ako. Upang malaman ang katotohanan, kailangan ko pa ring magsimula sa kanya. Paumanhin, ang numerong inyong tinawagan ay hindi umiiral. Hindi umiiral. Ilang taon nang ginagamit ni Tiatruong ang numerong iyon. Hindi niya iyon ipapakansela ng walang dahilan. May hindi tama, sigurado akong may mali. Hello, Vai-Vai. Dam-Dam. Nakahuli ako ng 2 napakamurang tiket papunta sa lumang bayan ng Van Vedao. Isang eksklusibong tour na 3 araw at 2 gabi. Aalis na tayo ngayong hapon. Sama ka, ha? Sa Van Vedao. Mukhang maganda yan. Mahal. Sinabi ni Vivi na may tour papuntang lumang bayan ng Van Vedao ng 3 araw at 2 gabi. Pwede ba akong sumama? Kung gusto mong pumunta, mag-enjoy ka lang. Vivai, pumayag na ang asawa ko. Sasama ako. Isesend ko sa iyo ang itinerary at lugar kung saan tayo magkikita, ha? Magdala ka ng magagandang damit, ha? Sige, alam ko na. Mahal, mag-iimpake muna ako ng gamit ko. Dam-Dam, dito. Kumain ka sa oras, ha? Mag-ingat ka roon. Tawagan mo ako kahit kailan. Alam ko na, umuwi ka na. Lamvay, ikaw na muna ang bahala kay Damdam ko, ha? Mag-enjoy kayo. Huwag kang mag-alala, Boss Chu. Makakaasa kang aalagaan ko siyang mabuti. Vivai, salamat sa pagtulong mo sa akin dito. Bakit ka pa nagpapasalamat sa akin? Pero ano nga ba talaga ang balak mong gawin? Pumilit ka talagang gumawa ako ng dahilan para mag-out of town tayo. Sasabihin ko rin sa'yo pagdating ng panahon. Bakit ba napakamahiwaga mo? Vivai, kunan mo pa ako ng ilang litrato, ha?
Mga minamahal naming bisita, bukas ng umaga ay libreng oras ninyo. Maaari ninyong libutin ang lumang bayan ng mag-isa. Magkikita-kita tayo sa tapat ng hotel ng eksaktong alas 12 ng tanghali. Libreng oras bukas, saan tayo pupunta? Nakita ko sa travel guide na may magandang hardin dito. Vevay, hindi ako makakasama sa iyo bukas ng umaga. Ha? Saan ka pupunta? Kailangan kong pumunta sa lungsod ng Nin, may mahalaga lang akong aasikasuhin. Babalik ako sa hotel bago mag-alas 12 ng tanghali. Hindi ko masisira ang schedule natin. Una na ako, ha? Kumanan sa susunod na interseksyon. Magandang araw po. Maaari po bang magtanong, saan po ang daan patungo sa bahay ni Truong Tamlan? Hahanapin mo si Tamlan. Ano ka ba niya? Dating amo po ako ni Tia. 3 buwan na ang nakalipas nang mag-resign siya para umuwi rito. Pumunta ako rito para bisitahin siya. Ineng, sigurado ka ba dyan? Hindi naman umuwi rito si Tamlan. Po, hindi po siya umuwi. Kakaunti lang ang tao sa baryong ito. Kung umuwi siya, hindi ba namin malalaman? Alam niyo po ba kung nasaan siya ngayon? Iyon ang bahay ni Tamlan. Nakalok ang pinto diyan. Pumunta ka na lang at tingnan mo. Salamat po. May bahay si Chatruong pero hindi siya umuwi. Ano kaya ang kinakatakutan niya? Mahal, nandito na ako. Kumusta? Nag-enjoy ka ba? Medyo napagod ako, halos mabali na ang mga binti ko. Pero napakaganda ng tanawin. Tingnan mo ang mga kinuha kong litrato. Maganda ang kuha sa litratong ito. Napakaganda rin ang ilaw dito. Para hindi siya maghinala, sinadya kong iwan ang mga ebidensyang ito. Magpahinga ka muna, ipinaghanda kita ng tubig sa paliguan. Si Chatruong lang ang tanging nakakaalam ng katotohanan, pero ngayon ay tila naglaho na siya na parang bula. Saan ko kaya siya mahahanap ngayon? Sandali lang. Kahit nagpalit na ng numero si Chatruong, posible kayang nagtatrabaho pa rin siya bilang katulong sa ibang lugar. Nahanap ko na. Nakahanda na ang tubig pampaligo mo, mahal. Naglagay din ako ng konting essential oil para makapag-relax ka. Salamat, mahal. Hindi ko pwedeng gamitin ang sarili kong telepono. Maaaring binabantayan ni Chufen ang mga tawag at mensahe ko anumang oras. Boss, may tinda ba kayong SD card na hindi nakarehistro? Hello, sino ito? Tia Truong. Ako po ito, si Tutam. Senyora, kayo, paano niyo po nahanap ang numero ko? Tia Truong, kailangan niyo po akong tulungan. Tungkol sa sulat niyo sa papel. Senyora, ibaba niyo na po ang telepono. Hindi mabuting tao ang lalaking iyon. Isang demonyo ang taong iyon. Baka mahanap niya ako. Ayaw ko pang mamatay, senyora. Tia Truong, bagong numero po ang gamit ko. Hindi ka po niya mahahanap. Gusto ko lang pong malaman ang katotohanan. Ano po ba talaga ang nakita niyo? Gusto ko lang pong malaman ang katotohanan. Ano po ba talaga ang nakita niyo? Senyora, hindi ko po sinasadyang umalis ng walang paalam. Nung gabing iyon, nagising ako para magbanyo at nakita kong bukas pa ang ilaw sa silid-aralan. 书房没关灯吗？ Takot na takot ako kaya hindi ako nakatulog buong gabi. Kaya kinabukasan, agad akong nagpaalam sa inyo na magre-resign na. Hindi ko po kayang sabihin sa inyo, senyora. Natatakot akong patayin niya ako para patahimikin. Kaya nag-iwan na lang ako ng sulat sa papel para sa inyo. Maraming salamat po, Tia Truong. Kung wala po kayo, baka wala na rin ako ngayon. Senyora, tumakas na po kayo. Lumayo ka po sa kanya hanggat kaya nyo. Hindi. Kailangan kong makahanap ng ebidensya para malaman kung ano talaga ang pinaplano niya.
Lihim na pinalitan ni Chufan ang gamot ko. Pero bakit walang nakitang mali sa resulta ng pagsusuri ng gamot noon? Siguradong naghinala na siya nang umalis si Chatruong. Kaya lihim niyang pinalitan ulit ito ng vitamin. Kahit ano paman, ang nakalalaso na gamot na iyon ay siguradong nasa bahay pa rin. Tama, sa silid-aralan. Damdam, anong ginagawa mo riyan? Nakita ko kasing medyo maalikabok ang lalagyan ng libro, kaya nilinis ko na ng konti. Ipaubaya mo na lang ang mga ganyang gawain sa part-time na katulong. Huwag mong pagudin ang sarili mo. Wala naman akong ginagawa sa bahay, magandang mag-ehersisyo rin kahit papano. Mahal, bakit nakakandado ang drawer na ito? Umamin ka nga, may itinatago ka bang mahalagang bagay dito? Wala namang kayamanan dyan. Mga importanteng dokumento lang ng kumpanya ang nasa loob. Nasa drawer kaya na ito ang lahat ng lihim ni Chufan. Ang nakakandadong drawer na iyon ay parang isang halimaw na natutulog, nakasiksik sa sulok ng silid-aralan. Tahimik na nang aakit at nang hahamon sa akin. Salamat, mahal ko. Sinasabi ng aking kutob na, tiyak na nasa loob ang lihim. Mahal ko, may kailangan ka pa ba? Wala naman, mahal. Huwag kang magpapakapuyat sa pagtatrabaho, ha? Pero saan kaya itinago ni Chufan ang susi? Nandito na ako, mahal. Napakasela ng kliyente natin ngayon. Ganun ba, maghugas ka na muna ng kamay. Kakain na tayo. Wala sa bag niya. Kain na tayo, mahal. Ang bango naman. Sakto pa namang nagugutom na ako. Saan kaya talaga itinago ni Chufan ang susi? Hindi ka pa natutulog. Hinihintay kasi kita. Mahal, gusto kong uminom ng tubig, kaya lang tinatamad akong bumangon. Kunan kita. Dito lang pala. Itinago ang susi sa likod ng palawit na jade. Isinusuot pa niya ng malapit sa katawan niya. Isang perpektong pagtatakip. Tudam, kumalma ka. Inililigtas mo ang sarili mong buhay. Huwag kang tumakbo. Sino ang pinababalataan niya? Si Chatruong o ako? Damdam. Ang asawa mo ito. Hindi ka pa natutulog. Damdam. Ano ito? Gusto mong malaman ang lihim sa drawer ko. Tama ba? Hinding-hindi mo ito malalaman. Mamatay ka na. Isang panaginip lang pala. Bakit maaga kang lalabas, mahal? May klase ako sa yoga, kakaunti ang tao sa umaga. Mag-ingat ka sa daan, ha? Opo.
Mama, gusto ko pong magpakopya ng susi. Sa wakas, may susi na rin ako. Chufen, gusto kong makita kung ano talagang lihim ang itinatago mo sa drawer na iyon. Mahal, nakauwi na ako. Pagod na pagod ako ngayon. Bakit pawis na pawis ka? Nag-ehersisyo ako ng bagong yoga routine ngayon, napakatindi ng intensity. Maliligo muna ako. Sige, maligo ka na. Mag-ingat ka baka sipunin ka. Para hindi maghinala si Chufen. Nagsanay ako sa silid ng yoga ng buong 1 oras. Ang kasunod ay maghintay lang ng pagkakataon kapag wala sa bahay si Chufen. Ngayon na. Fuyantu, ikaw talaga. Sige, ipadala mo ang address sa akin. Mahal, tumawag ng urgente si Naksuyentu, pinipilit akong uminom kasama nila. Hindi ko matanggihan, tingnan mo. Gabi na, kailangan ba talagang ngayon? Wala rin akong magawa. Makulit ang mga iyon. Susubukan kong makauwi bago mag-alas 12, okay ba? Pangako yan, ha? 说好了，少喝。 Huwag masyadong uminom, umuwi ka ng maaga. Manood ka na lang muna ng pelikula. O kaya matulog ka na. Huwag mo na akong hintayin. Opo. Dumating din ang pagkakataon. Bakit bumalik ka na? Hindi ba't pupunta ka sa inuman? Nasa kalagitnaan na ako nang mag-isip ako. Hindi ko tiis na iwan kang mag-isa sa bahay. Ano ang hinahanap mo? May natuklasan kaya siya? Kung hindi, bakit siya biglang bumalik? Gusto ko lang hanapin ang The Godfather Collector's Edition mo. Napaka-boring kasi ng palabas sa TV ngayon. Tutulungan kitang maghanap. Nandito lang pala. Papanoodin ko na. Dinalhan kita ng makakain. Kung kakain ka man sa labas mamaya, kumain ka muna ng kaunti para hindi malagasan ang tiyan mo. Ang asawa ko talaga ang pinakamaalaga. Lakad na baka mahuli ka pa. Susubukan kong umuwi ng maaga ngayong gabi, alam ko na. Nasaan ang gamot? Bakit wala rito? Chufen, sa tingin mo pala, isa lang akong ginyapig na pinagmamasdan. Dalawang taon ang nakalipas. Hindi lang pala niya gustong gawin akong tanga at mabagal. Ang talagang gusto niya ay ang buhay ko. Ayon sa plano ni Chufen, kapag ang katawan ko ay lubusang nasira ng gamot at ang isip ko ay nasa matinding kaguluhan. Kaya kahit anong aksidente ang mangyari, magmumukhang makatuwiran at katanggap-tanggap ang lahat. Isang lalaking labis na nagluluksa matapos mawala ng minamahal na asawa. Nakatanggap ng napakalaking bayad sa siguro. Napakagandang senaryo. Chufen, nagsisimula pa lang ang laro natin. Mahal, nakauwi na ako. Tingnan mo kung ano ang dala ko. Ang paborito mong cake. Ang taong inakala kong katuwang ko sa buhay. Isang mabait at maalalang asawa. Ay isa palang demonyong nagbabalak na patayin ako.
Ang lahat ng tamis at init ng pagmamahal sa pagitan namin ay isa lamang palabas na pinaghirapan niyang idisenyo para linlangin ako. Isang mahabang pagtatanghal na ginagamit ang mismong buhay ko bilang taya. Mahal, miss na miss kita, yakap nga. Pabango ng ibang babae. May ibang babae pala. Gusto ba niyang tumakas kasama ang kanyang kalaguyo? Kaya balak niyang patayin ang kanyang asawa para sa siguro. Bakit amoy alak na amoy alak ka? Ang baho naman. May kinasama akong kliyente ngayong gabi kaya medyo napadami ang inom ko. Bakit hindi ka pa natutulog? Hinihintay mo ako. Mahal, mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo ah. Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi naman. Medyo napagod lang siguro sa paglilinis ng bahay. Ganoon ba? Bakit pakiramdam ko marami kang iniisip nitong mga nakaraang araw? Naghihinala na siya sa akin. Ganun ba, baka malapit na ang aking regla, kaya medyo may mood swings ako. Lagi namang may ganitong mga araw ang mga babae buwan-buwan. Mula ngayon, kailangan kong magpatuloy sa pagpapanggap. Magpanggap na walang kaalam-alam sa nangyayari. Isang tangang asawa. Uminom ka muna ng mainit na gatas bago matulog mahal, makatutulong iyan para mas makatulog ka ng mahimbing. Tinitiktikan niya ako. Salamat, mahal. Napakabait mo. Hindi na ako pwedeng magkasakit pa. Hindi na ako pwedeng maging mahina pa. Kailangan kong mabuhay. At pagkatapos nyon, ako mismo ang magpapadala sa kanya sa impyerno. Magyoyoga ka na naman ba? Opo, may ilang session pa ako. Sige, umuwi ka agad pagkatapos ah. Sabi sa ulat ng panahon, baka umulan daw ngayon. Sam, ano ba iyon at hindi mo masabi sa telepono, kaya talagang pinilit mo pa akong makipagkita sa labas? Vevay, ang mga sasabihin ko sa iyo ngayon ay baka magmukhang hindi ka panipaniwala para sa iyo. Pero pakiusap, kailangan mo akong paniwalaan. CJ, si Chufen. Si Chufen, matagal na niya akong nilalason. To them, ikaw, masyado ka bang na-stress nitong mga nakaraang araw? Hindi ka naniniwala, may ebidensya ako. Tingnan mo ito, hindi ito basta bitamina lang. At pati na rin ito. To them, matagal na nating ipinasuri ang mga gamot na iyan. Mga karaniwang bitamina lang iyan. Hindi. May problema ang gamot na ibinibigay sa akin ni Chuven. Kapag ininom iyan, nakatutulala at nakababagal ang pag-iisip. To them, hindi ka lang nakakatulog ng maayos kaya naging maselan ang nervyos mo. Huwag ka nang maging masyadong paranoid. Sinabi ba iyan sa iyo ni Chuven? Vivay, maniwala ka sa akin. Si Chufen ay isa palang manliling lang. Nilalason niya ako. Ginagawa niya akong parang laboratory rat para obserbahan. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo ang talaarawan niya. Sige na, to them. Inililista lang niya ang lagay ng pagkain at pagtulog mo. Para kapag dadalhin ka niya sa doktor sa susunod, may maipapakita siyang sanggunian sa doktor. Sinabi rin ba niya sa iyo ang bagay na ito? Nabahagi na rin niya sa akin ang talaarawan na iyan at nabasa ko na. Mga karaniwang tala lang naman iyon. Ginawa niya rin yon para sa ikabubuti mo. Huwag mo na siyang pagdudahan pa. Pati ba naman ito, inihanda na rin ni Chuthan ng maaga. Paano naman iyong kontrata sa insurance? Kumuha siya para sa akin ng accident insurance na 100,000,000. Siya mismo ang benepisyaryo. Siguro hindi niya pa ito nasasabi sa iyo, no? Nabanggit na rin niya sa akin iyan noong isang beses. Parang noong 1 taon pa yata. Di ba nagkaroon ka ng maliit na aksidente sa kotse? Takot na takot siya noong oras na iyon. Pagkatapos niyon, sinabi niya sa amin. Hindi siya nakatulog buong gabi pag uwi niya. Hindi niya mapigilang maisip ang mga nakakatakot na panganib. Sinabi niyang marami siyang sinaliksik na dokumento. At kumonsulta rin sa mga kaibigang nag-aayos ng insurance. To them, mahal ka niya. Kaya lang siya naghanda para sa hinaharap at ginawa ang mga ito. Mahal ako. To them. Bago pa man ito, napansin ko nang may hindi tama sa iyo. Ngayon, mas lalo akong nakakasiguro. Kailangan mo talagang magpahinga muna o kaya ay magpatingin sa doktor. Nag-aalala kaming lahat para sa iyo.
Naisip na niya ang lahat. Sa tingin ni Lamvay, isa na akong siraulo ngayon. Isang baliw na may paranoid na sakit sa pag-iisip. Naiintindihan ko na. To them, maayos ka lang ba? Ihahatid na kita. Huwag na. Kaya ko nang umuwi mag-isa. Chuthen, kakakita ko lang kay Tutham. Mas malala pa ang kalagayan niya kaysa sa sinabi mo. Alagaan mo siyang mabuti, ha? Mas mabuting dalhin mo agad siya sa isang profesional na psychiatrist. Nagsimula na siya. Hindi na lang niya gustong sirain ang katawan ko. Gusto niyang sirain ang mental na kalusugan ko at ang mga pakikipag-ugnayan ko. Upang lubos akong maihiwalay sa iba. Gusto niyang ipaisip sa lahat na isa akong sinungaling at isang baliw. Nakauwi ka na pala, mahal. Marami bang tao sa coffee shop ngayon? Alam niyang pumunta ako sa coffee shop at nakipagkita kay Lamvay. Alam niya ang lahat. Pinapanood niya akong nagpapakunwari sa harap niya araw-araw. Nakikita niya kung paano niya ako permanenteng kinokontrol. Samantalang ako, para lang isang komedyanteng pinaglalaruan sa kanyang mga kamay. Hello, sino ito? Nay. To them. Bakit, anak? May oras po ba kayo ni tatay? Gusto ko pong umuwi dyan ng ilang araw. May ilang bagay po akong kailangang sabihin sa inyo ng personal. Tungkol po kay Chuthen. To them. Magsabi ka ng totoo sa akin. Masyado ka bang na-stress nitong mga nakaraang araw? Nay, ano pong ibig ninyong sabihin? Huwag mo nang itago sa akin. Sinabi na ang lahat ni Chuthen sa akin. Ano pong sinabi niya sa inyo? Sinabi niyang hindi ka raw nakakatulog ng maayos at kung ano-ano ang naiisip mo. At palagi mo raw nararamdaman na may gustong manakit sa iyo. Totoo ba yon? Tingnan mo, pinatigil mo pa sa trabaho si Tiyatroong na napakabuti. At sa bahay naman ay ayaw mong magluto. Buong araw mong hawak ang lalagyang salamin habang umiinom ng kung anong kakaibang tubig. Nag-aalala si Chuthen sa kalusugan mo. Gusto kanyang dalhin sa ospital pero ayaw mong pumayag kahit ano nang mangyari. Nay, hindi po. To them, magtapat ka sa akin. May itinatago ka ba sa amin? Ayaw mong mabuhay ng tahimik, buong araw kang naghihinala. Tingin ko, kasalanan mo rin yan sa sarili mo. To them, napaka-busy ni Chuthen sa trabaho pero inaalagaan ka pa rin niya. Hindi yon madali, kaya huwag ka nang palaging nagagalit sa kanya. Naitay, hindi po ganoon. Nilalason ako ni Chuthen. Naku naman, anong lason ba ang pinasasabi mo? Bata ka talaga, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nay, tama na, tama na. Ang away ng mag-asawa, sa huli nagkakasundo rin. Mahal na mahal ka ni Chuthen. Huwag ka nang laging nagdududa sa kanya. Iabot mo nga ang telepono, kakausapin ko siya. Ano pa ang sasabihin mo? To them, ang mahalaga ay magkasundo kayong dalawa. May gagawin pa si Mama rito, ibababa ko na muna ang telepono. Ma, talagang siya. Iniisip ng lahat na ang asawa ko ay isang perpektong tao. Habang ako naman ay isang baliw na hindi marunong makipag-usap. Gusto mo lang ba akong makitang mabaliw? Gusto mo bang makitang itapon ako ng lahat? Hindi ko hahayaang mangyari ang gusto mo. Hello. Senyora, kumusta na po kayo? Si Sir po ba? Siya po. Namanipula na ni Chuthen ang lahat ng tao sa paligid ko. Ngayon, pati mga magulang ko, iniisip na ring may sakit ako sa pag-iisip. Senyora, tumakas na po kayo agad. Lumayo po kayo sa kanya hanggat maaari. Hindi ako makakatakas. Kapag tumakas ako, magkakaroon siya ng dahilan para sabihin sa lahat na sumumpong ang sakit ko sa pag-iisip at nawawala ako. Sa oras na yon, kahit mamatay ako sa labas ng walang nakakaalam, walang sinumang magdududa sa kanya. Hindi ako pwedeng tumakas. Kailangan kong pagbayarin siya. Senyora, ano po ang balak ninyong gawin? Tiyatroong, kailangan ko po ng ebidensya ngayon. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang gamot na yon. Kailangan kong makakuha ng kahit isang tableta para maipasuri. Ngunit mahigpit akong binabantayan ni Chuthen ngayon. Wala na akong ibang mapagkakatiwalaan. Tiyatroong, matutulungan niyo po ba ako?
Napaka-inosente ko naman. Sa ganito kabigat at mapanganib na bagay, kahit ang sarili kong pamilya ay hindi man lang ako tutulungan. Paano pa kaya ang isang kasambahay? May pamangkin po akong lalaki na nagtatrabaho bilang delivery rider sa lungsod. Mabait po ang batang iyon at marunong magtago ng lihim. Anak po siya ng ate ko, napakapagkakatiwalaan po. Handa niyo po ba akong tulungan? Senyora, kumuha muna po kayo ng ebidensya. Kapag nakuha niyo na, tumawag po kayo sa numerong ito. Sasabihin ko sa kanyang makipag-ugnayan sa inyo. Opo. 好， Kapag nagkita kayo, sabihin niyo lang sa kanya na hinog na ang persimmon sa probinsya. Maiintindihan niya agad yon. Opo. Maraming salamat po, Tia. Tia Truong, talagang maraming salamat po sa inyo. Senyora, mag-ingat na mag-ingat po kayo lagi. Napakahayop talaga ng lalaking iyon. Kailangan ko lang makuha ang gamot at ang resulta ng pagsusuri para mabunyag ng tuluyan ang tunay na mukha ni Chufen. Inumin mo habang mainit pa para sa kalsyo mo, mahal. Napaka-alerto ni Chufen kamakailan. Hindi na niya direktang ibinibigay sa akin ang gamot, kundi patagong dinudurog sa gatas. Kailangan ko siyang papaniwalain na, sa ilalim ng pangangalaga niya, gumagana ang gamot. Sa ganitong paraan lamang mababawasan ang kanyang pag-ingat. Kailan ka pa nakatulog, mahal? Kung pagod ka, matulog ka muna ng kaunti pa. Napakasarap ng tulog mo kaya hindi na kita ginising. Kakaiba naman, napakaaga kong natulog kagabi. 早的， Bakit antok na antok pa rin ako ngayong araw? Baka dahil lang yan sa pagbabago ng panahon. Kapag umiinit ang panahon, natural lang na antukin ang tao. Baka nga po. Maghihilamos muna ako para magising ang isip ko. Kakaiba talaga. Sigurado akong inilagay ko iyon dito sa gilid na bulsa. Hindi ba't may appointment ka sa dentista ngayon? Bakit hindi ka pa umaalis? Nawawala ang susi ng kotse. Hawak ko pa yon 10 minuto ang nakakalipas. Balak kong kunin muna ang bag ko rito. Tapos hindi ko na alam kung saan ko na ipwesto. Huwag mo nang hanapin. Ihahatid na lang kita roon. CJ. Ayan, Gil. 2. Ang appointment niyo po ay nakansela na noong nakaraang linggo pa. Kanselado na. Hindi ako kailanman nagkansela ng appointment. May pagkakamali ba kayo? Sigurado akong may appointment ako ngayon. Opo. Paumanhin po, madam. Pwede niyo po bang suriin muli para sa amin ang eksaktong oras ng pagpapakansela? Naitala ng sistema noong siyam, 47 ng gabi noong nakaraang Miyerkules. Ginamit niyo po, Gianvi. To, ang inyong telepono para kanselahin ang appointment sa pamamagitan ng EPI. Hindi maaari. Tulog ako noong oras na iyon. Hindi ko kailanman ginawa iyon. May problema ba sa sistema ninyo? Ayan, Gil. 2. Napaka-maasahan po ng aming sistema. Sigurado pong kayo mismo ang nagkansela nito. Hindi maaari. Kung kinansela ko man ito, bakit wala man lang akong maalala? Siguradong may problema sa sistema ninyo. Kung pakiramdam nyo po ay may problema, pwede po kayong mag-iwan ng feedback. Pero ngayong araw ay siguradong hindi ka namin maiayos ng appointment. May iba pa pong mga pasyenteng nakatakda pagkatapos ninyo. Anong uri ng pag-ugali yan? Dam-dam, huwag kang masyadong mag-alala. Tingnan mo ang telepono mo at malalaman mo agad. Ang bagay na ito. Paano nangyari ito? Pasensya na po kayo. Medyo mahina ang memorya ng asawa ko kamakailan. Hindi mahina ang memorya ko. Sige na, ako na ang may mahinang memorya, okay. Napakakaiba mo talaga.
Bakit kaya? Wala talaga akong maalala kahit konti. Hindi ko sinasadyang makipagtalo sa nurse na iyon. Maliwanag na hindi ko ginawa iyon. Bakit may history ng pagpindot sa telepono ko? Tahan na, nakalipas na ang lahat. Mahal, may sakit ba ako? Hindi ah. Hindi ka lang nakakatulog ng maayos kamakailan. Kaya medyo pumapalya ang memorya mo. Dahil kaya ito sa paghinto ko sa pag-inom ng mga bitaminang iyon. Simula nang huminto ako sa pag-inom, tila hindi na maganda ang pakiramdam ko. Posible nga iyon. Ang mga bitaminang iyon ay para tulungan kang mapabuti ang memorya at pagtulog mo. Kapag biglang itinigil ang gamot, hindi agad nakakaangkop ang katawan. Kaya normal lang na magkaroon ng ilang side effects. Simula noong araw na iyon, tila nakalimutan na ni Chufen. At hindi na muling binanggit ang tungkol sa mga bitamina. Hindi kaya nag-iingat pa rin siya laban sa akin. Ano ang dapat kong gawin? Tatay, nanay, bakit po kayo pumunta rito nang hindi man lang nagsasabi sa akin? Si Ethan ang tumawag sa amin. Sinabi niyang masama ang pakiramdam mo kamakailan. Kaya pinapunta niya kami rito para samahan ka. Para makapagsalo-salo ang buong pamilya. Mahal, gusto lang kitang sorpresahin kaya hindi ko sinabi sa iyo ng maaga. Ano kaya ang talagang pinaplano niya? Tatay, nanay, dahil nandito rin naman po kayong dalawa ngayon. Patulong naman po na pangaralan si Tamtam. Medyo kakaiba po siya kamakailan. Palaging nagrereklamong pagod at hindi makatulog. Pero nagkukulong lang siya sa bahay at nakikipaglaro sa mga bote-bote. Sinasabing gumagawa daw siya ng detox enzyme. Pinapayo ko sa kanya na huwag uminom ng kung ano-ano, pero nagagalit pa siya. Gusto ko siyang dalhin sa ospital para magpatsuri. Pero sinasabi niyang pinapalaki ko lang daw ang issue. Damdam, kung hindi maganda ang pakiramdam mo, kailangang magpatingin sa doktor, huwag kang matigas ang ulo. Ginagawa lang din ni Ethan ang makakabuti sa iyo. Wala naman po akong nararamdamang masama. Bakit ganyan ka makipag-usap? Nag-aalala lang sa iyo ang tatay mo. Maayos lang po, walang problema. Hindi lang po talaga maganda ang mood ni Tamtam kamakailan. Halika na po, kumain na tayong lahat. Sa harap mismo ng mga magulang ko, madali niya akong ginawang isang taong walang katuwiran. Isang babaeng baliw at walang pag-intindi. At ako, kahit anong paliwanag ko, hindi ko na maipagtanggol ang sarili ko. Noong mga nakaraang taon, si Ethan ay isang dukhang lalaki lamang. Walang yaman ang pamilya at nagsisimula pa lang ang karera. Noong ipinilit mong pakasalan siya, matindi ang pagtutol namin ng tatay mo. Tama yun. Natatakot lang kaming magdusa ka. Ngunit ang batang ito, sa pamamagitan ng sarili niyang mga gawa, unti-unting naantig ang aming mga puso. Sa nakalipas na mga taon kung paano kanya pinakitunguhan. Nakita naming lahat iyon. Para sa aming dalawang matanda, wala talagang kapintas-pintas sa kanya. Sa tuwing masama ang pakiramdam namin o nagkakasakit, isang tawag lang, mas mabilis pa siyang dumating kaysa sa ambulansya. Noong huling beses na na-stroke ang inay mo, siya ang nagpuyat at nag-alaga ng walang pahinga. Nag-alaga sa akin ng higit isang buwan, naglinis pa ng dumi at ihi ko. Ang tao sa katabing kama, hindi man lang naniwalang manugang lang siya. Akala pa nga nila itunay kong anak na lalaki. Itay, kailan pa na-stroke sa brain infarction ang itay? Bakit wala man lang akong alam? Noong taglagas pa ng nakaraang 2 taon. Hindi ba't noong panahong iyon ay busy na busy ka sa pag-aasikaso ng proyekto sa ibang bansa? Sinabi ni Chuthan na matindi ang stress mo kaya hindi ka na niya ginulo. Tama iyon. Noong mga araw na iyon, si Chuthan ang buong araw na nagbantay sa ospital para alagaan ang itay. Taglagas ng taong iyon. Medyo busy nga ako sa isang proyekto noon. Pero siguradong hindi naman sa puntong na ospital ang itay ng buong buwan nang wala man lang akong nalalaman. Binara ni Chuthan ang lahat ng impormasyon at itinago ako sa dilim. Lumalabas na mula pa noon, sinisimulan na niyang ibukod ako sa sarili kong mga magulang. Itay, ako, itay, inay, tungkulin ko po na gawin ang mga iyon, bakit pa po natin pinag-uusapan ang mga bagay na ito? Mahal, oras na para uminom ng bitamina. Ngayong nandito rin ang mga magulang mo, para maging palagay rin ang loob nila. Tingnan mo kung gaano kita inaalagaan ng mabuti. Hindi ako pwedeng tumanggi. Kapag tumanggi ako, lalong mapapatunayan ang mga sinabi ni Chuthan, na ako ay paranoid at itinatago ang aking sakit. Kailangan kong inumin ito. Bukod doon, kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito para makuha ang gamot na iyon. Salamat, mahal ko.
Sam, anong nangyari sa iyo? Mahal. Hindi. Wala lang ito. Nasamid. Nasamid lang ako. Huminga ka ng malalim, huwag kang magmadali. Dahan-dahan lang. Dali, uminom ka ng tubig para lumuwag ang lalamunan mo, anak. Maayos na po ako. Pasensya na po sa inyo, nagulat ko pa kayo. Masyado lang po akong nagmadaling uminom ng tubig. Ang batang ito, bakit napakaburara mo naman? Sige na. Mabuti na lang at walang nangyaring masama. Sa wakas, nakuha ko rin ito. Nasa kamay ko na ang ebidensya. Ang kasunod na hakbang ay ang humanap ng paraan para mailabas ito ng ligtas. Itay, inay, ihahatid ko na po kayo pa uwi. Hindi ba't may mahalaga kang pagpupulong ngayong umaga? Chufen, busy ka sa trabaho mo, huwag mong pabayaan ang mga gawain mo. Marunong namang magmaneho si Tamtam, kaya niya kaming ihatid. Wala naman pong masyadong mahalaga. Nung na-ospital ang itay, isang malaking bagay na tulad noon ay wala man lang akong nalaman. Kung kahit ang paghatid sa inyo pa uwi, maliit na bagay na ito ay hindi ko pa magagawa. Paano pa ako magiging karapat-dapat na maging anak ninyo? Sige na. Kung gusto nang magpakitang gilas ng aking mahal na asawa, paano ko naman aagawin ang pagkakataong iyon? Mag-ingat kayo sa pagmamaneho. Alam ko na po. Huwag kang mag-alala. Ngayong nakikita kong maayos ang pagsasama ninyo ni Chufen, maging ang loob ko ay napaatag na rin. Ang mag-asawa ay dapat matutong magpaumanhin at mag-unawaan sa isa't isa. Minsan, huwag kang masyadong matigas ang ulo, makinig ka ng higit kay Chufen. Napakalawak ng kaalaman ng batang iyon at napakaingat mag-isip. Opo itay, alam ko na po. Mag-ingat po kayo sa inyong kalusugan. Mag-ingat ka sa pagmamaneho pabalik, anak. Opo. Tia Truong, ako ito. Nakuha ko na ang mga gamit. Opo. Sinabi ko na po sa pamangkin ko na maghintay sa inyo sa ilalim ng malaking arko sa silangang pinto ng Antique Market. Nakasuot siya ng kulay asul na uniforme ng courier. At may hawak na malaking kahon. Iabot niyo lang po ang gamit sa kanya, alam na niya ang gagawin. Mataas ang hinala ni Chufen. Kailangan kong gumawa ng paraan para malito siya sa impormasyon. Kahit subukan niyang imbestigahan ang bawat kilos ko. Ang malalaman lang niya ay pumunta ako sa bahay ng mga magulang ko. Manong, sa Antique Market po tayo. Sasakyan ni Chufen, bakit siya nandito? Hindi ba't dapat nasa kumpanya siya? Hindi ako pwedeng pumunta roon. Kapag lumapit ako at ibinigay ang bagay na ito, siguradong mahuhuli ako ng akwal ni Chufen. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagsisikap at pagpapanggap ko ay maglalaho na parang bula. At magkakaroon siya ng libu-libong paraan para palitawin na nawala ako ng legal at maayos. Ano ang gagawin ko? Anong dapat kong gagawin? Hindi lang isang tao ang nakakalaban ko sa tagisan ng talino, kundi isang demonyong nagtatago sa likod ng isang perpektong maskara. At ang demonyong ito, tila nabasa na ang lahat ng mga alas ko. Nakauwi ka na, mahal. Ligtas bang nakauwi sina nanay at tatay sa bahay? Mahal, napagod ka siguro. Bakit? Mukhang hindi ka masaya. Wala naman, mahal. Medyo pagod lang ako. Kung ganun, maligo ka na ng mainit na tubig para makapag-relax ka ng kaunti.
Tapos na. Wala na, sirang-sira na ang lahat. Ang plano ko, ang pakikipaglaban ko. Sa mga mata niya, isa lang itong katawa-tawa at nakakatawang dula. Isang solong pagtatanghal ng isang taong hindi alam ang sariling hangganan. Para siyang isang Diyos sa kanyang mataas na trono. Na aliw na pinapanood ang isang komedyanteng tulad ko na nagsasayaw. Pagkatapos, sa sandaling inakala kong magtatagumpay na ako, isang pitik lang ng kanyang daliri ay giniba na niya ang lahat ng aking pag-asa na parang usok. Hinarangan na ni Chuthan ang lahat ng daan. Ano na ang gagawin ko? Hindi, may natitira pa akong huling paraan. Mahal, gising na at kumain ng agahan. Uminom ka muna ng bitamina. Bakit? Masama ba ang pakiramdam mo? Wala ka namang lagnat ah. Sige na, huwag ka nang mag-inarte. Bumangon ka na. At uminom ng bitamina. Kundi ay lalala ang pakiramdam mo. To them. Alam mo ba ang ginagawa mo? Kukuha na lang ako ng ibang tableta. Subukan mo, Chuthan, ngayon pa lang talaga magsisimula ang laro. Hindi ba't gusto mong makita akong mabaliw? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang kayang gawin ng isang totoong taong baliw. Napakatamis, gusto mo bang subukan? Uminom ka ng gamot. To them. Nakikipaglaro ka ba sa akin ngayon? Kapag tapos ka ng maglaro, sumunod ka na lang ng mabait. Hayaan mo na. Bakit pa ako makikipagtalo sa taong may sakit? Nanalo ako sa pustahan. Hindi ka nangangahas na hubarin ang iyong maskara. Dahil hindi mo pa nakukuha ang perang iyon mula sa siguro. Ang senaryo kung saan ang baliw na asawa ay namatay sa isang aksidente, ay hindi pwedeng magkaroon ng kwento na pinilit siya ng kanyang asawa hanggang sa mabaliw. Hindi mo kayang tanggapin ang anumang mansa sa iyong moralidad. CJ, tutulungan kitang isabuhay ang dulang ito ng buong pagkaperpekto. Chuthan, ito ang limited edition vinyl record na pinakapaborito mo. Ang simbolo ng iyong pagiging elita. Nagmamaang-maangan ka pa rin ba? Hindi mo pinapahalagahan ang vinyl record. Paano naman ang mga librong palagi mong ipinagmamamalaki? Ang mga natatanging koleksyong ito. Nabasag na ang 2 milyong yuan na banga, pero hindi ka pa rin naglalakas loob na kumilos. Chuthan, gaano ka ba natatakot na magkamali ang perpekto mong plano? Ang isdang Showa Sanshokukoy na ito ay napanalunan ko sa subasta mula sa Sakai Fish Farm sa hapon noong nakaraang taon. Noong oras na iyon, may isang kolektor mula Singapore na nakikipag-agawan sa akin. Ngunit sa huli, itinadhana pa rin itong mapunta sa akin. Napakadesenteng tao niyo talaga, Ye. Chu, nang ilagay ang aquarium na ito rito, nag-iba ang buong estilo ng bahay. Napo, parang isang buhay na painting. Pasensya na po. Hindi maganda ang kalusugan ng asawa ko kamakailan at medyo hindi matatag ang kanyang emosyon. Dam. Bakit ka lumabas dito? Wala ka man lang suot na sapatos, hindi ka ba natatakot magkasakit? Gusto rin ng asawa ko ang isda.
To them. To them. Nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung ano ito? Alam mo ba kung magkano ang halaga nito? Hindi sila maganda. Ang kulay pula ang maganda. Napakaganda ng kulay ng dugo. Patawad talaga. Nakakahiya man sa inyong dalawa. May sakit ang asawa ko, malubha ang sakit niya. Ipagpaliban na muna natin ang pagkikita natin ngayon. Pasensya na talaga. Sagot ko ang lahat ng pinsalang na idulot. Mahal, kung may sakit ka, kailangan mo nang mag-aalaga sa iyo. Nakipag-ugnayan na ako. Bukas ay may darating na profesional na tagapag-alaga rito sa bahay. Upang alagaan ka sa buong 24 na oras. Kumagat na sa pain ang isda. Ang tagapag-alaga ba ay darating para makipaglaro sa 给 akin? 我玩的吗？ Makikipaglaro siya sa iyo ng mabuti. Magandang araw po, Ye. Chu, ako si Vuong Ting. Ang tagapag-alaga na hiniling niyo mula sa ahensya. Salamat sa pagpunta rito, Ate Vuong. Ito ang asawa ko, si Tutham. Ang kalagayan niya kamakailan. Siguradong naipaliwanag na sa inyo ng ahensya. Naiintindihan ko po. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang maalagaan ng maayos si Ken. Chu, dito po ang kwarto ninyo. Idadala ko muna rito ang inyong mga gamit. At ipapaliwanag ko ang sitwasyon dito sa bahay. Masyadong matalino at kalmado ang Vuong Ting na ito. 太冷静。 Napakahirap niyang harapin. Mabuti pang sabihing gwardiya ng kulungan ang kinuha ni Chuthan kaysa tagapag-alaga. Magtatagumpay pa kaya ang plano ko? Ace Chu, magsisimula na po akong magtrabaho. Sige, pupunta na ako sa kumpanya para mag-asikaso. Mahal, magpakabait ka rito sa bahay, ha? Tingnan mo, kahit ako ay hindi na niya makilala ngayon. Ate Vuong, ikaw na ang bahala rito. Huwag kayong mag-alala, Ye. Chu. Ayan, Ye. Chu, oras na po para maghapunan. Ayan, Ye. Chu, alam kong hindi maganda ang pakiramdam nyo. Ngunit kailangan nyo pa rin kumain, kundi manghihina ang inyong katawan. Ang babaeng ito ay parang pader na bato, hindi man lang matibag o matablan ng kahit ano. Walang talab sa kanya ang aking pagpapanggap.
Ano iyon? Kung hindi ka baliw, itago mo ang bagay na iyan sa ilalim ng unan. Bukas, tutulungan kitang ilabas iyan. Isang pagsubok ba ito? Inutusan ba siya ni Chufen? Upang kumpirmahin kung nagpapanggap lang akong baliw. Para maghanap ng ebidensya o isa itong bitag. Kapag ibinigay ko ito, tapos na ang buhay ko. Ngunit ito na ang aking natatanging pagkakataon. Magtataya ako rito. To them. Tutal ay wala na rin naman akong matatalo pa. Ayan, Gi. Chu, oras na po para gumising. Ngayon po, kailangang pumunta ni Gi. Chu sa Lam Group para sa isang mahalagang pagpupulong. Kaya maaga siyang umalis. Hindi siya uwi para magtanghalian ngayong tanghali. Umalis na si Chufen. Nangangahulugan ito na kahit papaano ngayong umaga. Ang pinakamalaking banta sa akin ay pansamantalang nawala. Ano ang balak niyang gawin? May natuklasan na kaya siya? Nanalo ako sa pusta. Ayan, Gi. Chu, kumain muna kayo ng kaunti para magkalaman ang tiyan ninyo. Kailangan kong pumunta sa supermarket, wala nang masyadong pagkain sa bahay. Kailangan kong mabuhay, kailangan kong magkaroon ng lakas. Para harapin ang mas malupit na labanang darating. Kailangan kong makitang mismo ang demonyong si Chuthan, nakusa siyang humakbang sa sarili niyang hukay. Naipadala na ang mga ebidensya. Ang natitira na lang ay ang paghihintay sa resulta ng pagsusuri. Voong Ting, babalik ka ba sa tabi ko dala ang pinal na hatol? Sa panahong ito, hindi ako pwedeng maging kampante. Maaaring binabantayan ni Chuthan ang bawat kilos ko anumang oras. Ang isang taong marunong lang magbasag at manahimik tulad ng isang baliw ay napakadaling mabasa, habang ang eighth taong minsan ay nagwawala, minsan naman ay tahimik. Isang taong baliw na may napakalabis na emosyon. Ang mas tumutugma sa kahulugan sa medisina, at mas madaling linlangin si Chufen. Isa akong pintor. Napakagaling ng aking talento sa pagpipinta. To them. Halos hindi ko na makilala ang sarili ko. Ngunit habang mas nababaliw ang refleksyon ko sa salamin, mas kailangang manatiling gising at matino ang aking kaluluwa. May resulta na ba? Ano ba talaga ang bagay na ito? Ayan, Gil. Chu, oras na para kumain. Ang mga tao sa makabagong lungsod ay nakararanas ng matinding presyon sa buhay. Kaya napakakaraniwan ng mga karamdaman sa pagtulog. Ang matagalang paggamit ng gamot sa pagtulog ay magdudulot ng paghina ng memorya. Mabagal na pagtugon at mas malala pa. Kung ang gamot sa pagtulog ay gagamitin kasabay ng mga sedative. Ang matagal na pag-ipon nito sa katawan ay makakapinsala sa gitnang sistema ng nerbiyos, na magdudulot ng pinsalang hindi na mababago. At sa huli ay maaaring humantong sa pagkamatay ng gumagamit habang natutulog. Ang ganitong uri ng kamatayan ay napakahawig sa natural na pagkamatay. Kaya napakahirap itong matuklasan.
Mga demonyo. Lahat kayo ay mga demonyo. Gusto ninyo akong patayin. Gusto ninyo akong patayin lahat. Ayan, Gi. Chu, gising ka na pala. Tumawag po si Gi. Chu kanina at sinabing may business dinner siya ngayong gabi. Kaya uwi siya ng napakahuli. Nga pala, nang dumaan ako sa commercial area sa ibaba ng kumpanya mo ngayong araw, may nakita akong kotse na kamukhang kamukha ng sasakyan ni Gi. Chu na nakaparada sa ibaba ng Bath Duet View. Akala ko nga nagkamali lang ako ng tingin. Hindi ba't nasa kabilang lungsod siya para magpulong? Baka magkatulad lang ang modelo ng kotse. Bath Duet View. Ang pinakamaluhong riverside villa sa lungsod na ito. Ang mga nakatira doon ay kung hindi mayaman ay napakapangyarihan. Lumalabas na itinago niya ang babaeng iyon sa lugar na ito. Sa isang banda, sinasadya niyang gumamit ng gamot para patayin ako. Sa kabilang banda naman, ginagamit niya ang pera ko para magpatayo ng ginintuang bahay para sa kabit niya. Chu Fen, napakagaling mo talaga. Ulat ng pagsusuri sa gamot, mga bakas ng pagtataksil. May pisikal na ebidensya na. May motibo na rin sa pagpatay. Ngunit hindi pa rin sapat ang mga ito. Kailangan ng hukuman ng matibay na ebidensya. Kailangan ng patunay na siya mismo ang nag-abot ng gamot sa harap ko. Patawad po, Giangi. Shu, natisod ako ng kaunti kanina. Kailangang maikunan ang eksena kung saan siya. Mahal, bagong kasal pa lang tayo. Ngayong nagdekorasyon na tayo ng silid ng bata, hindi kaya masyado pang maaga. Hindi naman maaga. Kahit papaano, magkakaroon din naman tayo ng anak. Sana ang ating panganay ay maging kasing cute ng oso na ito. Munting teddy bear. Uwi ka na kasama ni mommy, ha? Kailangang maging mabait ka. Kundi papatayin ka nila. Nandito na ako, mahal. Magandang araw po, Ye. Chu, kumain na po si Giangi. Chu ngayong araw. Mukhang medyo iba po ang kilos ni Env. Chu kaysa nooy. Medyo kalmado po ang pakiramdam niya ngayong araw. At Wong, talagang napakahusay ninyong profesional na tagapag-alaga. Mas mabuti na nang malaki ang lagay ng asawa ko kaysa bago ako umalis ng bahay. Sobra naman po kayong magpuri, Ye. Chu, kumain na po ba kayo? Gusto niyo po bang ipaghain ko kayo ng kanin? Huwag na po, kumain na ako sa labas. Kain na tayo. Dam-dam. Medyo mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon, mahal? Asawa ko. Oras na para uminom ng bitamina. Inumin mo na, mahal. Para mabilis na gumaling ang katawan mo.
Para maging masaya at maligaya ulit tayo tulad ng dati. Tulad ng dati. Tulad ng dati, para ituring mo akong parang labra. At unti-unting itulak sa bangin ng kamatayan. Tubig. Paumin mo ako, mahal. Napakabait mo talaga. Mahal ko. Bakit napakaswerte ko naman na makatagpo kita sa buhay na ito? Sige na. Matulog ka na ng maaga. May kailangan pa akong asikasuhin sa trabaho. Chufen, malapit na ang katapusan mo. Damdam, bukas na ang ika-6 na po kaarawan ni nanay. Sabay tayong pumunta para batiin siya, ha? Pwede ba? Batiin si nanay. Masaya ba yun, mahal? Masayang masaya. Marami kang makikitang tao. Mga tao. Ayaw ko. Ayaw kong makipagkita sa maraming tao. Damdam. Miss na miss ka na ni nanay, sumama ka na para sa akin, ha? Ha? Ayaw ko nga. At Wong, Chu, may ipag-uutos po ba kayo? Bukas ay ika-6 na po kaarawan ng ina ko, sumama ka na rin sa amin. Kailangan ni Damdam ng mag-aalaga sa kanya. Bihisan at ayusan mo ng maayos ang asawa ko. Chufen, ikaw mismo ang naghawa ng daan para sa akin. Ang piging sa kaarawan bukas. Tiyak na magiging isang napakatinding palabas. Tingnan mo, napakabuti talaga ni Ethan sa asawa niya. Kahit may sakit na ng ganyan, hindi pa rin niya iniiwan at isinasama kahit saan. Totoo yan. Kung ibang lalaki lang yan, matagal nang nakipag-divorce. Napakaswerte talaga ni Tam. Kaso nga lang, napakagandang babae niya noong araw. Bakit kaya nabaliw at nawala sa sarili ng ganito? Nay, isinama ko si Damdam para batiin kayo sa inyong kaarawan. Mabuti naman at nakapunta kayo. Maupo na kayo. Sa ating mga iginagalang na panauhin, mga kamag-anak at mga kaibigan. Ngayong araw, buong kagalakan tayong nagkatipon-tipon dito. Upang ipagdiwang ang ika-6 na po kaarawan ng matandang iyan. Shu, una sa lahat, tulutan ninyo ako. Damdam, maging mabait ka, ha? Tulutan ninyo akong sa ngalan ni Ji, Chufen at ng buong pamilya. Mag-abot sa inyong pagdalo ng pinakamainit na pagbati at ng aming buong pusong pasasalamatan. 60 taon ng pagdaan sa mga pagsubok at pagpapakasakit. Inialay ni Gianji, Chu ang pinakamagandang kabataan niya para sa kanyang pamilya upang palakihin ang isang tulad ni Ji. Chufen, sa kanyang karera, naging napakatagumpay niya. At sa pamilya, siya ay isang natatangi at responsableng anak. Ang partikular na nakakaantig sa amin ay, kahit noong humaharap sa matinding pagsubok ang pamilya, ay pinatunayan pa rin ni Ji, Chufen ang kanyang malalim na pagmamahal ng walang pag-aalinlangan. Anak, sinabi ko na sa iyong huwag nang dalhin ang babaeng yan dito. Ayaw mo talagang makinig. Tam, maayos lang yan. Ipapalit na lang natin sa waiter ang plato. Tinitiis talaga yan ni Chufen. Hindi ko maisip kung gaano pa kalala ang pagkabaliw ni Tam kapag nasa bahay. Totoo yan. Napakahirap din ang pinagdadaanan ni Chufen. At ngayon, inaanyayahan natin ang mabuting anak sige. Chufen, upang magbigay ng kanyang mensahe ng pagbati para sa kaarawan ng kanyang ina. Tam, umupo ka na at huwag ka nang gumawa ng gulo. Ano ba ang balak niyang gawin? Talagang nababaliw na siya. Maging sa ganitong pagkakataon ay nangangahas pa siyang magwala. Tam, bumalik ka rito. Tam, bumaba ka dyan agad, baliw ka. Ginoong Chu, pakibitawan ninyo si Ginang Chu. Ang ginagawa ninyo ay isang uri ng pang-aabuso sa pamilya. Voong Ting.
Mga kagalang-galang na bisita, pasensya na po sa pag-abala sa marangyang piging ng kaarawan na ito. Ngunit naniniwala akong mas gusto ninyong makita ang bagay na ito, na mas makatotohanan kaysa sa pagtatanghal na iyon. Walang hiya ka, nangangahas ka pa. Mahal, oras na para inumin ang vitamin mo. Inumin mo na ito, para mabilis kang gumaling. Sa gayon ay makakabalik tayo sa dati at mabubuhay ng masaya. Ipatay mo yan. Ipatay mo na yan agad. Napakabait mo. Nay, bakit po pinainom nung mama ng gamot yung babae? Ito ang tinatawag na vitamin na araw-araw na pinainom ni Chuthan sa kanyang asawa. Ayon sa pagsusuri, ang mga ito ay mga pampatulog at pampakalma ng sistema ng nerbiyos. Kapag ang dalawang gamot na ito ay pinagsama at ininom sa mahabang panahon, magdudulot ito ng permanenteng pinsala sa central nervous system. Sa huli, ito ay magiging sanhi ng pagkamatay ng pasyente habang natutulog. Bukod dito, ang ganitong paraan ng pagkamatay ay halos kapareho ng natural na kamatayan. Kaya napakahirap itong matuklasan sa mga karaniwang otopsya. Diyos ko po, pagpatay na ito. Napaka nakakatakot naman. Ang mismong kasama sa buhay ay isang demonyo. Bakit niya nagawa ang ganoong bagay? Napakabuting babae pa naman ni Tutham. Hindi totoo yan. Siya ang may kasalanan. Pinapahamak ako ng baliw na babaeng ito. Matagal na siyang baliw. Gawa-gawa lang niya ang lahat ng ito. Nagsabuatan silang dalawa ng walang hiyang ito para sirain ako. Baliw ba ako? Totoo. Dati nga ay nababaliw ako sa ilalim ng araw-araw mong pagkontrol gamit ang mga gamot na iyon. Kasama ang malupit na pagpapahirap sa aking pag-iisip. Naging mabagal ako, laging inaantok, at unti-unting nawawala ang aking memorya. Hanggang sa dumating sa puntong pinagdudahan ko na rin ang sarili ko. Dati, naging napaka-inosente ko para isiping pagmamahal iyon. Na iyon ay ang iyong maalagang pag-aaruga. Hanggang sa iwanan ako ni Chatroong ng sulat na iyon. Hindi ba't gustong-gusto mong malaman kung ano ang nakasulat doon? Ang nakasulat doon ay, hindi vitamin ang iniinom mo araw-araw. Tumakbo ka na. Nang makita mong inilabas ko ang sulat na iyon, natakot ka, hindi ba? Simula sa araw na iyon, nag-umpisa ka na namang magpalabas ng mas matinding dula-dulaan. Binabantayan mo ako, sinusundan, inilalayo sa aking mga kaibigan. At kahit sa harapan ng aking mga magulang, ginawa mo pa rin akong mukhang isang taong sira ang bait. Gusto mong putulin ang lahat ng maaari kong takbuhan. Sobrang nag-enjoy ka na paglaruan ako sa iyong mga kamay, tama. Akala mo wala na akong mapupuntahan at nakatali na lang sa kakatayin mong mesa. Hindi. Pura paninirang puri lang ang lahat ng yan. Kailanman ay hindi ko ginawa yan. Akala mo ba naging perpekto at walang naiwang bakas ang lahat ng ginawa mo? Ang kontrata ng insurance sa aksidente na nagkakahalaga ng 100 milyong yuan. Kung saan ikaw ang mismong benepisyaryo. Pati na rin ang mistress mo na itinago mo pa sa marangyang bahay. At ginastusan mo sa Bath Duet Fu sa unit 1,801. Kahit sa silid-aralan mo, yung drawer na laging nakakunsi. Akala mo ba ang lahat ng maruming lihim na ito ay mababaon na lang sa hukay? Kasabay ng bigla ang pagkamatay ko magpakailanman. Chufen, nagkakamali ka. Hindi mo dapat ginawa to. Hindi mo dapat isinulok sa pader ang isang babae. Dahil kapag nawala na sa kanya ang lahat, gagamitin niya ang sarili niyang buhay para idamay ka sa pagbagsak. Chufen, pinaghihinalaan ka sa isang kaso ng attempted murder. Hinihiling namin ang kooperasyon mo. Magandang tulog sa iyo, aking dating asawa. Hindi ko talaga akalain na ganitong uri pala ng tao si Chuthan. Tama ka. Isa talagang demonyo na nagpapanggap na tao. Sadyang pagtatangkang pumatay. Tapos na. Yari na talaga. Ginang Chu. Tapos na ang lahat, senyora to. Tapos na nga ang lahat. Tara na. Natuklasan sa katawan ni Tutham ang isang uri ng neurotoxin na eksaktong tumutugma sa kemikal ng gamot na binili mo. Ako ang naglason sa kanya. Araw-araw kong nilalagyan ng kaunti ang bote ng vitamin niya. Sinabi ng kasintahan ko na ang mga sintomas ay magmumukhang sakit sa neurodegeneration. Kaya walang sinuman ang maghihinala. Ang motibo,
Naputol na ang cash flow ng kumpanya dahil lang sa kadahilanang to. Sino yan? 谢谢。 Bakit ka nandito? 原来 Ikaw pala ang mistress ni Chufen. 是你 Damdam. Patawad. Kasalanan ko sa iyo. Hindi ako dapat nakipagrelasyon kay Chufen. Pero wala na akong ibang magawa. Pinagbantaan niya ako. Pero ang tungkol sa sadyang pagpapahamak sa iyo, wala talaga akong kinalaman doon. Hindi ko alam na gagawin niya yun. Talagang wala akong alam. Nagsisinungaling ka pa rin ba? Noong unang beses pa lang na nakiusap ako sa iyong ipasuri ang vitamin. Nagpaplano ka na kung paano pagtatakpan si Chufen. Malinaw na may problema ang bote ng vitamin na iyon. Pero binigyan mo pa rin ako ng resultang normal. Kaya pala bawat plano ko ay alam agad ni 都 Chufen. 能提前知道。 Ikaw ang nag-espiya at nagulat sa kanya, di ba? Hindi totoo yan. Damdam. Mali ang iniisip mo. Nag-aral ka ng medisina. Lamvay. Ikaw lang ang nakakaalam na ang matagalang paggamit ng sedative ay magdudulot ng permanenteng pinsala sa central nervous system. Sa huli, lulubog ang pasyente sa malalim na tulog at mamamatay ng hindi inaasahan. Kaya ikaw mismo ang nagsulsol kay Chufen na sadyang paunumin ako ng bagay na iyon. Kung wala akong matibay na ebidensya, hindi ako pupunta rito para harapin ka ngayon. Tama ka. 是我 Ako nga ang nagsabi sa kanyang gawin yun. Lamvay, itinuring kitang pinakamatalik kong kaibigan. Bakit? Bakit ka mo? Chuven. Tinatanong mo ako kung bakit. Dahil ikaw ang paborito ng langit. Parehong negosyante ang mga magulang mo, mayaman ang pamilya mo. Bata ka pa lang, nakukuha mo na ang lahat ng gusto mo. Kahit hindi ka magsumikap, mamamana mo pa rin ang negosyo ng pamilya mo. Hindi mo kailangang maglangis kaninuman para makuha ang lahat. Paano naman ako? Alam mo ba kung gaano karami ang isinakripisyo ko para marating kung nasaan ako ngayon? Galing ako sa mahirap na probinsya. Nagtatrabaho ng halos ikamatay ng mga magulang ko para lang mapag-aral ako. 4 na oras lang ang tulog ko araw-araw at kailangan kong makipag-agawan para maging nangunguna sa bawat asignatura. 3 taon akong sumunod sa propesor. Nagsisilbi ng tsaa, nagsusulat ng tesis at gumagawa ng mga datos. At ano ang napala ko? Ang slot para sa direktang pasok ay naagaw pa ng isang taong may malakas na kapit. Dahil lang sa siya ang pamangking babae ng rektor. Hindi ako papayag sa ganito. Kaya naman nakaisip ako ng isang napakahusay na plano. Iyon ay ang ipakilala sa iyo ang nobyo ko na si Chufen. Gusto mo ang lalaking formal, edukado at matalino. Gustong nakikinig ng klasikal na musika. At gustong nagbabasa ng mga libro ni Borges. Ibinatay ko ang lahat sa mga gusto mo. Upang hulmahin si Chufen mula ulo hanggang paa. Sigurado akong mahuhulog ang loob mo sa kanya. Gumawa ako ng mga di sinasadyang pagkikita at nag-ayos ng mga pagkakataon. Mabilis kang nahulog sa bitag ng pag-ibig. Nang tumutol ang mga magulang mo sa pag-ibigan ninyo. Ibinulong ko sa iyo na ang pagiging pantay ng antas sa lipunan ay lumang pag-iisip lamang. At ang pag-ibig ang pinakadakilang bagay. At talagang naniwala ka ng buong buo, kaya nakipagkasal ka kay Chufen. Ikaw, hindi mo inasahan iyon, di ba? Kahit ang mismong asawa mo, ay isang obra rin na pinagsikapan kong idisenyo para sa iyo. Kaya pala, ang perpektong kasal na aking inakala ay ganito pala. Kahit ang taong mahal mo ay nagawa mong ibigay ng ganun-ganun na lang sa iba. Lamvay, mas walang awa ka pa kaysa kay Chufen. Si Chufen ay kasangkapan lamang para makatuntong ako sa itaas. Pumayag siya sa plano ko, na nagpapatunay na pareho kami ng uri. Hindi kailanman tatanggapin na manatili sa pinakailalim ng lipunan. Kaya lang, napakatanga niya. Dahil sa huling sandali ay nag-iwan pa siya ng bakas. Papunta na siguro ang mga pulis dito, di ba? Chuven, nanalo ka na. Ngunit nawalan ka rin ng 3 taon sa buhay mo. Kasama ang isang pag-ibig na kailanman ay hindi naman talaga umiral mulat sa pool. Patas lang tayo. Ngunit ako ay may pagkakataon pang magsimula muli. Habang ikaw ay wala na. Kamakailan, ang kilalang negosyante sa lokalidad, isang nagangalang Chu ay pinaghihinala ang sangkot sa kaso ng sinadyang panloloko sa siguro. Nakamit ng kepulisan ang isang malaking tagumpay sa investigasyon. Ang presyo ng CFU ng kumpanya ay tuloy-tuloy na bumagsak ng ilang araw dahil sa iskandalong ito. At nasa gilid na ng pagbagsak.
Isinasagawa na ang mga pamamaraan para i-freeze ang mga ari-arian. Kabilang ang apartment sa Bath Juliet View. Isusumit ko sa hukuman ang petisyon sa diborsyo bukas. Batay sa kanyang malubhang pagkakamali, makakatanggap ka ng karapat-dapat na kompensasyon. Sige po. Maraming salamat sa inyong pagsisikap. Kung wala nang iba, magpapaalam na po ako. Damdam. Damdam. Anak ko. Patawarin mo ako, anak. Libong ulit akong humihingi ng tawad sa iyo. Ang ama't ina mo, napaniwala at naloko kaming dalawa ng taong iyon. Sinabi niyang hindi mabuti ang kalagayan mo at hindi matatag ang iyong pag-iisip. At pinagsabihan kaming bawasan ang pakikipag-ugnayan sa iyo. Dahil mas makakabuti raw iyon para sa iyo. Ipinakita pa niya sa amin ang katibayang medikal. At sinabing mawawalan ka ng kontrol at makakasakit ng ibang tao. Kaya naman naniwala kami sa mga sinabi niya. Nakalipas na ang lahat. Umuwi ka na, Damdam. Umuwi ka na sa piling ng iyong ina, anak. Aalagaan kita. Tama iyon. Nakahanda na ang lahat sa bahay. Ang silid mo ay nananatiling walang pagbabago. Hindi na po ako babalik. Nagalit ka pa rin ba sa amin? Dahil ba hindi kami naniwala sa iyo noong una? Hindi ko po kayo sinisisi. Biktima lamang din po kayo. Nanalin lang ng maingat niyang pinagplanuhang palabas. Ngunit, kailangan ko po ng oras at sariling espasyo. Sa nakalipas na 3 taon, nabuhay ako sa kwento ng ibang tao. Ngayon, gusto ko nang isulat ang sarili kong buhay. Pero kailangan mo pa rin ang mag-aalaga sa iyo. Tinulungan na po ako ni Abogado Tran na makahanap ng doktor sa rehabilitasyon at psikolohista. Maging maayos din po ako. Kunin mo ito, ang password ay ang kaarawan mo. May utang ang ama't ina mo sa iyo. Hindi ko po kailangan iyan. Ang hukuman na po ang bahalang mag-ayos ng paghahati ng ari-arian. Talagang malaki ka na. Mas matatag ka pa kaysa sa akin. At Wong, maraming salamat po sa inyo sa pagkakataong ito. Kung wala po kayo, wala ako rito ngayon. Ang kaunting perang ito ay tanda ng aking taos pusong pasasalamat. Kailangan niyo po itong tanggapin. Ayan, Gi. 2. Tumulong ako hindi dahil sa pera. Nagkaroon ako ng kapatid na babae na nagngangalang Vuong Nin. 3 taon ang nakalipas, katulad mo rin siya. Pinaikot ng sarili niyang asawa ang lalaking pinupuri ng lahat na napakabait. Ginamit ang dahilan na may depresyon siya upang ikulong siya sa sanatorium. Pagkaraan ng 3 buwan, nagpakamatay siya roon. Naniwala ang lahat sa mga salita ng lalaking iyon. Kabilang na ang mga magulang ko. Hanggang sa inayos ko ang kanyang mga naiwang gamit. Saka ko lang natuklasan ang talaarawan na itinago niya. Subalit huli na ang lahat. Kaya naman ng araw na iyon, nang lumapit sa akin si Chuthan sa pamamagitan ng ahensya, na may mga kahilingan, mag-alaga ng asawang may karamdaman sa pag-iisip, may sahod na napakataas at mahirap paniwalaan, at humihingi ng isang tagapag-alaga na lubos na masunurin, at marunong magtago ng lihim. Naramdaman ko agad na may masamang balak, kaya pumunta ako rito. Nung unang pagkakataon na nakita kita, mula sa unang tingin na iyon, nalaman ko agad na hindi ka naman talaga baliw. Sa iyong mga mata ay mailiwanag, may pagtangging sumuko, at may galit, kumpara sa aking kapatid bago siya pumanaw, na may mga matang tahimik at tila patay na, napakalaki ng pagkakaiba. At Wong, to them, napakatapang mo, mas matapang ka pa kaysa sa kapatid ko. Nakaligtas ka, at inilabas mo ang katotohanan sa liwanag. Para sa akin, ito ay isang ganap na kaligtasan. Tia Truong, ako po ito. Ako lang po mag-isa. Senyora, Senyora, akala ko po, pinatay ka na ni Chuthan. Gabi-gabi ay binabangungot ako. Tia Truong, tapos na po ang lahat. Nakahuli na si Chuthan. Hindi na siya muling makakasakit ng sinuman. Hindi po pwede, hindi ko po ito matatanggap. Tia Truong, kung wala po kayo, wala ako rito ngayon. Kunin niyo na po ito. Gamitin niyo po ito upang magkaroon ng payapat walang takot na pagtanda. Isang buhay na tunay na tahimik. Ang mga nasasakdal na sina Chuthan at Lam Vai, nagkasala ng sinadyang pagpatay, at panlilin lang sa siguro, ay hinatulan ng habang buhay na pagkabilanggo.
at permanenteng pag-alis ng mga karapatang sibil. Hindi ko alam kung saan ang susunod kong hantungan. Hindi ko rin alam kung sino-sinong tao ang aking makikilala, o kung anong mga pagsubok ang aking pagdadaanan. Ngunit alam ko, mula ngayon, ang aking buhay ay sa akin na lamang pagmamayari. Ipinagkaloob ni Tutham ang bahagi ng kanyang pabuya sa mga organisasyong tumutulong sa mga biktima ng pang-aabuso sa tahanan. Nang sumunod na taon, nakapasa siya sa paaralan ng batas. Nagsubdalubhasa sa pagtatanggol sa mga karapatan ng kababaihan. Sinabi ni Tutham, nais niyang tulungan ang mga taong nasa kadiliman pa rin upang makakita ng liwanag.